Sa pagpapatuloy naman ng Balikatan Exercises 2026, pinaputok sa unang pagkakataon ng Typhoon Missile System o mid-range capability ng Estados Unidos na nakadeploy sa Pilipinas, kung saan umabot sa higit 600 kilometro ang naging target. Si Patrick De Jesus sa report. Bahagyang nagliwanag ang kalangitan ng Tacloban City Airport kung saan pinaputok ang Tomahawk land attack missile gamit ang Typhoon Missile System o mid-range capability ng US Army. Sa isa pang video na ipinost sa social media ni Philippine Army Training Command Commander Major General Michael Lohico, makikitang nasa pool ng missile ang target na nasa Laur, Nueva Ecija, 1:33 ng madaling araw o matapos ang higit isang oras. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, bahagi ito ng Balikatan Exercises 2026. Mula Tacloban City, tinatayang higit sa 600 kilometro ang air distance patungo sa Laur, Nueva Ecija. Kung mapapansin, probably you might ask why Tacloban? Because during the survey, it is the place that we can start with na doon i-launch, tapos passing through eastern seaboard and going inside the eastern part of northern Luzon and towards Port Magsaysay. The weapon system that were used was the Typhoon, the medium-range capable missile, armed with Tomahawk missile, designed to at least attack a land-based target which is around 805 to 1,500 kilometers. 2024 nang dumating sa Pilipinas ang Typhoon Missile System ng Estados Unidos para sa Balikatan. Pero ito ang kauna-unahang beses na pinaputok ang kagamitan sa isang live-fire exercises. Naging katuwang naman sa pagsasanay ang mga Pilipinong sundalo. May personal tayo ng Philippine Army doon sa mismong launchers, sa shooters, and also at the command and control center in order for them to access the technical know-how on how it is being conducted, from target acquisition, let's say from finding the target, fixing it, tracking it, and deciding, and up to the engagement. Inalmahan ng ilang progresibong grupo ang naturang pagsasanay kung saan ayon sa Koalisyong Makabayan, ang Tomahawk missile ay ang kaparehong armas na ginamit ng US para bombahin ang mga civilian infrastructure sa Iran at Gaza. At ngayon ay nagiging playground umano ang Pilipinas. Inaasahan na raw ng AFP ang mga ganitong reaksyon. This is the appropriate time for us to get the technology, the technical know-how on how to conduct lalo na yung advanced capabilities such as the missile system. We are in the future, magkakaroon na tayo ng mga technologies to address threats. So, ang ating partner nation, an allied nation, is katuwang natin sa pag-acquire ng knowledge. Muli ring iginiit ng AFP na ang mga isinasagawa nilang pagsasanay ay hindi nakatuon sa isang partikular na bansa dahil matagal na ring tinututulan ng China ang deployment ng Typhoon Missile System sa Pilipinas. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.